Welcome back to a series so mega, even Megatron subscribed. In today's video mga kaugoy, alrighty! Let's up those numbers! So, pag-uusapan natin itong, actually hindi po siya super trending katulad nung nangyari kay FLM, kay Norman Mangusin, yung ibang mga people. No, iba po ito, like, hindi po siya super trending pero it's trending enough na masakop ng radar ko mga kaunggoy. Okay, nakita ko to sa parang Facebook timeline ko mga kaunggoy. So apparently, ang daming mga siraulo sa Reddit na binabash si Josh Pint. Walang nangyari kasi. Ang backstory nito, ito po yun. Papanoorin na lang natin to mga kaunggoy. Ito po yun, no? Ayan, no? So, actually, marami pa eh. Kasi, kilala nyo naman si Josh Pint. Siya po ay yung video editor ni Kong TV dati, mga kaugoy, alright? So, kilala nyo na siya. Hindi ko na kailangan introduce kung sino po siya, mga kaugoy. Kilala nyo na yan, okay? So, the thing is, alam ko nag-quit or nag-resign siya sa Team Payaman bilang isang editor, mga kaugoy, no? So, ayun, ilang taon siya naging video editor ni Kong TV, tas biglang a few years later, ayun, nag-resign siya. And teka, ito, sinabi niya dito. Paano ka tinanggal, Paps? First of all, ako ay nag-resign. Yung tinanggal, ibang editor po yun. Mamili ka na lang. Paano ka tinanggal, Paps? First... So, ayun. Nag-resign po siya and gusto daw niya at nakalimutan ko yung sinabi niya eh. Yung sinabi niya noon na yung reasoning niya. Parang sinabi niya somewhere along the lines of gusto niya mag-solo, mga kaunggoy. Gusto niya mag-focus sa sarili niya. Gusto niya umuwi, mga kaunggoy. So, sa bahay nila, yun yung sabi niya noon, di ba, mga kaunggoy? So, ayun. Ayan po si Josh Pint ngayon. So, nag-resurface tong si Josh Pint dahil sumasagot daw siya sa mga sa mga questions about sa Team Payaman. Okay, so may mga nagtatanong sa kanya tapos sinasagot niya through TikTok, mga kaunggoy. Ayan, maraming views. So kino-content niya, 'di ba? Alam niya yung mga TikTok response. Okay, so nagsimula po ito sa mga nagsisimula 7 months ago. Reddit Pinoy vloggers, mga kaunggoy. Dito kasi sa Reddit, okay, sa Reddit kasi, ang dami kasing mga yung mga griefer, ano tawag doon, mga basta ang daming mga bashers dito sa Reddit yung mga pinag-uusapan tapos inaasar tas niro-roast, mga kaunggoy, di ba? Nakalimutan ko yung tawag parang snark, no? Mga Reddit snarks, mga kaunggoy, yun natin yung tawag nila doon sa Amerika, mga kaunggoy, alright? So, 7 months ago, may nagpost, I've been reading a lot of stuff putting him down and trying to say Josh Pint made the wrong decision when he left Kong as editor. It was almost 6 years ago, but that's still what most people are saying. A lot of people are also comparing the quality of his videos versus the editors who came after him. To be fair, Josh Pint's time was during the peak of daily vlogs. Imagine, shoot then edit. That was the routine every day. Imagine the pressure and how much he had to use his brain and how much that could burn you out. So, that explains kung bakit siguro, like, I'm trying to piece things together, mga kaunggoy, no? Tinatry ko i-decipher kung bakit yung mga inner reasons kung bakit nag-resign si Josh Pint bilang editor ni Kong TV, right? And I believe that it has something to do with mental burnout siguro. Kasi yun yung peak ng mga daily vlogs, di ba? Nung time kasi na yun, di ba? Uso yung mga daily vlogs tulad nila Logan Paul, sina Jake Paul. Naalala nyo yung era na yun, yung era ng YouTube na yun, mga kaunggoy. Nakakamiss din, no? Nakakamiss. That could burn you out. They'd yell at you if they saw you playing Valorant first, which was the only outlet to give his mind a break from editing. Oh shit. They'd scold him if they saw he slept in a bit. What the fuck? Totoo ba to? I don't believe so. Medyo hindi ako naniniwala kung totoo to. Don't make it hard on the guy. If you don't want to support him,
Just don't make it seem like his decision to leave and aim for a more balanced life was wrong. He made you happy sometimes too. Tama naman mga kaunggoy. FB Comsec said you are crazy. He posted it. You're just looking for someone to insult, blah blah blah. And also, editors don't respect privacy, and even if you... Basta yun mga kaunggoy. Actually, naging editor na rin ako nun. Naging video editor ako nun. And I have to say, it's a very stressful job. It's very, parang, alam nyo yun, meron kang standards na kailangan i-meet. Lalo na pag araw-araw nag-upload yung kliyente nyo. Daily content, daily edit mga kaunggoy. Tapos halos wala kang day off mga kaunggoy. Nakaka-burnout din and nakaka-shit din ng utak mga kaunggoy. No? So, there are times na gusto mo mag-escape, no? Na parang gusto mo gusto mo iwasan yung burnout mga kaunggoy. So, hindi ko alam kung saan niya nakuha tong yung they'd yell at you if they saw you playing Valorant first. Hindi ko alam kung saan niya nakuha to, pero I do not believe na ganong klaseng boss si Nakong TV. Pero, sa experience ko ng naging editor na sa various clients mga kaunggoy, I could safely say na marami talagang mga kliyente, lalo na pag video editor ka tapos may deadline. I could say na marami talagang mga shit na client talaga na sisigawan ka or mumurahin ka pa, sabihan ka pa, bakit ang tagal mo? Tapos ire-reprimand ka, no? So alam ko yan. Like bilang isang editor na naging editor na sa mga iba't ibang kliyente, there is a reason why parang tinatamad na ako maging video editor mga kaunggoy, no? At there's a reason why gusto ko na talagang i-pursue itong YouTube and yung mga negosyo mga kaunggoy, no? That's the reason why. 9 months ago, Josh Pint bidding farewell. I feel sorry for him in his latest vlogs. He gave up his he gave up his condo unit and went back to his family home. It seems like ever since he left Team Payaman, good for him by the way. Okay, what the fuck, man? What the fuck, man? Parang ang fucked up niyan. Ang fucked up nito. Why would you wish ill will on other people? Why? Bakit like good for him na hindi masaya yung buhay niya? Good for him na magulo buhay niya. What the fuck? Anong klase kang tao? Sino ba tong putang inag to? Stuck in a Route 11. Like, what the fuck are you thinking, mga kaunggoy, no? What? Why are you doing this? Like, walang masaya seeing another person fail in life. Unless kaaway ko, no? Siyempre, pag kaaway ko, tapos magulo buhay niya, siyempre, masaya ako. Pero, like, ano ginawa ni Josh Pint sa'yo na para pagsabihan mo siya ng ganito? Like, what the fuck, man? Na mag-post, because her videos don't really stand alone without Team Payaman, she also... What? Sinong she? Sino ba pinag-uusapan mo? What? His great juice is a great match for Kong. That's why when he left a large part of the editings as a fan before. Okay, so ayan, ang daming comments yung mga Konggoy. It was Joshua who left as editor, but he was able to stand alone. He also got lucky because his content clicked along with his partner. But it's a really shame about Josh Pint there. Probably there wasn't any issue with him at Team Payaman. It seems like he just burned out and wanted to create his own identity. Well, here's the thing. 'Di ba after niya umalis kay Kong TV, mga Konggoy, 'di ba? Dapat tinuloy-tuloy niya yung pagko-content niya. Dapat tinuloy-tuloy niya yung pagiging content creator niya kasi meron na siyang viewer base eh. Meron na siyang foundation sa channel niya. Ilang subscribers siya? Oh, putang ina, 857 subscribers, mga Konggoy. Dapat tinuloy-tuloy na lang niya, no? That's my opinion. Dapat tinuloy-tuloy. I believe na content creating is a great career, mga Konggoy. In my opinion, I think it's a great career and you could earn a lot of money from this. Take it from me. Ako, as of right now, nakita nyo ba kung gaano ako ka-active ngayon sa YouTube? Kasi taas ng kita ngayon sa YouTube eh. So, syempre, no? Like, it's a good business venture in my opinion. It's a great job. It's the best
para sa akin it's the best job. YouTube is the best dream job para sa akin, in my opinion, in the entire universe. No debate, mga kaunggoy. Alright? May nagsabi dito, really missed opportunity. I wish he would ride. He could ride first during the peak of Team Payaman. It would have been nice at the time. He thought because he was only able to be alone when he was up, mga kaunggoy. Okay, so ang dami din sinasabi. He should get a real job just like us normies in the real normie world. Yup, the problem now is that vlogging is being treated like an early retirement plan, not realizing it's only sustainable unless you're a bankable creator, then lots of brands will come to you. Okay, so, yun nga. So, actually, hindi niya kailangan ng real job sa tingin ko, in my opinion. Kasi, if you would look at his channel, he has the may base na siya eh. May base audience na siya. May base subscribers na siya. He can work around that shit, no? Meron na siyang building blocks. Unlike some people na kailangan mag-build from the ground up, mga kaunggoy, no? So, I think na kaya niya to. Kaya niyang maging content creator na full-time, and yun na yung magiging full-time job niya, mga kaunggoy. So, yun lang. Kasi if I was in Josh Pint's shoes, yun yung gagawin ko. Ipupush ko talaga tong pangarap ko na, yun nga, yung subscribers, mga kaunggoy, no? But her views are low. They don't even reach 2K, mga kaunggoy. Pero that's a big starting point na. Pwede na yun. Okay, Josh Pint versus Team Payaman. Okay, how is this Josh Pint versus Team Payaman? I would argue, this is Josh Pint versus Team Payaman fans. Kasi yung mga, ang daming mga fans ng Team Payaman na sobrang toxic. Ang daming toxic na Team Payaman fans, mga kaunggoy. Okay? So, alam mo yun, may mga ibang tao kasi dyan na magpapapansin kay Kong TV. O, Kong, pansinin nyo ako, pansinin nyo channel ko. Tapos magko-comment yung mga ibang toxic na fans. Oh, bakit ka nagpapapansin sa kanya? Blah, 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 blah. Basically, crab mentality. Shit, di ba? Ang daming mga ganun eh. Ang daming mga Team Payaman fans na toxic. Of course, may mga Team Payaman fans na mabait. Pero, ang dami din kasing Team Payaman fans na toxic din eh. Isa na to, mga kaunggoy, no? Di ko mag-gets, bitter ba siya or what? I don't think so. Pero mamaya, papanoorin natin yung video niya and I'll be the judge of that shit. Okay? So, nag-resign siya cause gusto niya mag-solo pero nag-flop siya. Akala niya kasi mabubuhat siya ng mga Team Payaman fans tulad ng ibang Team Payaman members na may mga solo career pero nag-flop siya. Mukhang butthurt siya kasi nakapag-VC daw sila. I don't know if Kong TV sabihin babalikan siya pero hindi naman daw bumalik. And the way na sinabi niya, butthurt talaga siya. Okay, so I'll be the judge of that. Papanoorin. Actually, napanood ko na to sa live stream ni Nico David. Pero gusto ko, I want to form my own opinion. Wala kasi siyang character, puro pride, kaya bangan, kaya hindi siya gusto ng tao, mostly TP fans. Magaling ba siyang editor? Oo naman. Pero pang behind the scenes ka lang talaga at paminsan-minsang exposure, may mas character pa si Angel. Okay, so na naman, ang daming mga bashers dito. Ang daming mga bashers na tao talaga dito sa Reddit, mga kaunggoy, no? So, feeling ko kaya ginawa ni Josh Pint yung mga ibang shit dito na sinasagot na niya yung mga ibang haters, mga kaunggoy. Kasi feeling ko naiinis na siya sa mga ibang haters eh. So, wala na siyang choice kundi sagutin. And I believe, i-capitalize niya na to. Ang daming nag-hate sa kanya, i-capitalize na niya to. Oh my God, 600k views, mga kaunggoy. Holy shit, not bad. Kung marami nang nagbabash sa kanya, mga kaunggoy, no? I-capitalize na niya kasi, na, may audience niya, no? Ako, if I were in his position, mga kaunggoy, pera nang makikita ko dyan. Pag marami akong haters, ang una kong nakikita, pag maraming haters, pera ang una kong nakikita, mga kaunggoy. Ang una pumapasok sa isip ko, okay, paano ko gagawin pera to? Okay. So, panoorin na natin to. Pag pinabalikan ni Mosing, accept mo pa ba? Real talk lang. Ang sagot ko dyan ay oo. Pero I guess parang
Ayun naman pala eh. So, there's no ill will between Kong TV, Team Payaman at Josh Pint. Wala namang ill will eh. Like, feeling ko nag-resign lang. Feeling ko ito yung nangyari. Feeling ko, nag-resign siya ng good terms sa Team Payaman at kay Kong TV. Ngayon, yung mga siraulong fans lang talaga, yung mga siraulong fans na medyo tanga-tanga, ang nagsustir ng fire, mga kaunggoy. Feeling ko kasalanan ng mga siraulong fans neto na gumagawa ng mga imaginary na beef, mga kaunggoy. Sila lang to, mga kaunggoy. Ang opportunity won't knock twice kasi ang nangyari nun, nung kaya ako napasabi ng oo, is if I'm gonna be vulnerable with you guys and wala akong pake sa kung sino man ang makikinig na to, most probably mga haters ko matutuwa dito sa sasabihin ko. Kaya ang reason kung bakit ako umoo nun nung time na yun is wala akong trabaho for 2025, buong 2025 kasi na-lay off kami sa work ko nun. Okay. And then, So may work pala siya nung after niya yung post Team Payaman era niya. So may work pala siya. and ano pa ba? Yeah, buong taon na akong naghahanap ng work noon, wala talagang pumapasok sa akin. But which is I'm thankful kay God noon kasi even though na wala akong trabaho for about a year, He was able to provide for me. Walang time na hindi nakapagbayad ng kuryente. Parang hindi kami naputulan, hindi kami na wala ng kakainin sa mesa namin. Hindi din kami naputulan ng tubig, so nakakaligo kami araw-araw. And here's the thing na gusto ko kay Josh Pint. Halatang Christian siya. I'm not sure kung Christian siya na born again or kung Christian siya na kung ano man. Pero natutuwa ako na Christian siya and halos pareho kami ng religion, I think, sa tingin ko, mga kaunggoy. Mahaba po itong video na to, pero hindi ko alam kung kakayanin ng buong itong video na to na lahat mako-cover ko to, mga kaunggoy. Pero which is I am thankful. Pero Okay. buong taon ng 2025, wala akong trabaho nun. okay. Thankful lang ako kasi may mga gigs na lumalabas like Oh, shit. Sa Valorant, 'di ba? Tapos yung mga streaming opportunities ko, brand deals, ganyan. So nababayaran ako. Okay. So may budget din ako nun. So, good for him kasi may mga gigs pala siya. Kasi that's the thing if you're a content creator. You find ways na para pagkakitaan talaga. Kasi ako, hindi sa pagmamayabang hindi ako nawawala ng gig. Every month, hindi ako nawawala ng gig. And masaya ako dun. No, masaya. And not only that, hindi ako nawawalan ng gig. Plus, mataas ang kinikita ko ngayon sa YouTube. So, I am very thankful for that as well. And thank God for that, mga kaunggoy, no? So, lang, parang info lang yan tungkol sa aming mga content creators, okay? It's the so na parang buong taon, sabi ko sa sarili ko, ano to, wala pa rin akong work. So parang kahit ano na lang siguro, sige, patulan ko na. Well, syempre, pero Adonis. So, Ba't niya bin-engine yung Adonis? Di ko alam kung bakit, what the fuck? so yun na nga, ang sabi ko na lang sa sarili ko nun, noong December, hindi naman pwedeng 2026, wala pa rin akong trabaho. So, nag-announce ko na naghahanap daw siya ng editor. So, Okay, so recent 2026 pala yun, nakala ko 2025. dun sa email, may nilagay sila email yata ni Burong yun. Tapos, ang ginawa ko, uy, kailangan nyo ba ng editor? Hit me up lang. Ganon sabi ko. And then, tinawagan nila ulit ako. Nung tinawagan nila, parang mag-uusap na kami nun, kinausap ko si Kong, in-end yung call, and then I was really expecting kung mayayari or hindi. And I was asking a lot of my friends. Ano sila parang more like 70-30. Ang 30 doon, sinabi na bumalik ako, pagpatuloy ko na kasi hindi naman daw nagnanak yung opportunity twice. And 70% of my concerned friends, sinabi, kung babalik ako doon, I will just be a laughing stock kasi, di ba? What? Paano naging laughing stock yun na pag bumalik siya, magiging laughing stock siya? Hindi ko gets yun eh. Dahil ba na ang isip ng mga ibang tao, kinain mo yung sinabi mo. So, ganito. Like, what?
Hindi. Like, ang pagkakaalam ko, good terms ang pag-alis niya sa Team Payaman. So, there is no point na magiging laughing stock siya. Bakit kanyo? Kasi una, Oo, paldo naman ako, pero masira ulit yung mental ko. Oh, shit, At the same what? time, hindi. Teka, yun yung... Okay, medyo may connection to sa isang post na nakita ko sa Reddit about sa mental health, and it's all coming together, mga kaunggoy. So, feeling ko, no, nabe-burn out siya sa parang demands ng mga editing needs ng Team Payaman, mga kaunggoy. Not sure pero speculation ko lang yun. Kasi I do not know what's going on behind closed doors. Hindi ko alam kung ano nangyayari sa mga behind the scenes, pero that's just a hinge. That's just a hunch, mga kaunggoy. Okay lang yan, balik tayo. Ang nasa isip ko okay lang yan, balik tayo naman kasi tawag dito, may pera naman ako. So, Okay. pag na-stress ako, shopping lang ako, bili lang ako ng bala ng Nintendo Switch or magpatera. Tama yun. Kasi, here's the thing. Pag stress kayo, isa lang ang sagot dun. Pera. Bili kayo ng ice cream, bili kayo ng kung ano man. Yun na yun. Like, the only way to combat stress is pera lang talaga, mga kaunggoy. And, marami magsasabi, hindi totoo yun. Hindi. No? Maraming nagagawa ang pera. Lang ako, ganun lang kadali, di ba? Secondly is magiging pulutan na naman ako ng tao. Yan yung gustong-gusto nung ilan sa mga nag-aabang sa akin. Paano yun? Pulutan? Na pag bumalik ako doon, ang sasabihin lang din nila ulit sa akin, saan ka nilagay nung pride mo, di ba? Babalik ka din pala ng Team Payaman. Di ba? Okay, so medyo tama yung naisip ko kanina na baka yun nga yung sasabihin ng mga tao, kinain mo yung sinabi mo, babalik ka rin naman pala. Hindi ka nag-succeed nung umalis ka. So yun nga, daming mga ganun eh. Buy-buy, mga ganon. So, I was really willing to eat up my pride para gawin lang yon para magkapera. Putaanhin mo pride mo, nagugutom na kayo. Anin mo pride mo, Tama naman. wala ka pa ring trabaho. At this point, wala naman akong paki sa, kung ano man pwede nilang sabihin. Pero I am saying this kasi putangan na ayaw nila akong tigilan. No? Ayun nga yung nakakainis sa mga ibang fans ng Team Payaman eh. Actually, gusto ko gawan ng separate video, rant patungkol sa mga ibang fans ng Team Payaman na may pagkasira ulo at yung gumagawa ng mga imaginary beefs, mga kaunggoy. So, gusto ko, maybe in the near future, gusto ko pag-usapan yan. Taon na binilang, 2021 pa yon. Hindi ko binabalik yung issue. Sila yung nagbabalik dun nun. Kasi gusto Yun nga eh. Yun, tama yung sinabi niya kasi hindi naman pumasok to sa radar ko. Kailan ba to? March 8. Nakita ko to sa FB timeline ko, mga kaunggoy. So, ni-research ko to. And malaman ko, ito yung mga nangyayari, mga kaunggoy. Like, what the fuck? Leave the guy alone. He has his own life. Hindi naman kayo kumikita sa pangbabash nyo kay Josh Pint di ba? Binabash nyo si Josh Pint. Ano nakukuha nyo? Kumikita ba kayo sa pambabash niya? Hindi, di ba? So what the fuck is the point? Actually, ang dami kong gustong pag-usapan to. Hindi sapat yung... Siguro gagawin ko ng part 2 to. Gagawin ko na ng part 2 to, mga kaunggoy. So, I'll be back in another part, siguro, maybe, probably, I don't know, mga kaunggoy. I will try my best, no? Siguro, comment down below kayo kung gusto nyo ng part 2 patungkol dito sa issue na to. Marami pa, ang haba nito 10 minutes, ang naano ko pa lang dito is 3 minutes, mga kaunggoy. So, download natin itong video na to. Let's save it for later, mga kaunggoy. Ayaw mag-download. Ba't ayaw mag-download? Okay, nag-download ako. If you would check Josh Pint's Facebook, wala naman lumalabas dito na anything kung ano man. Ang daming haha emoji. Ang daming haha emoji. So, hindi ko po talaga gets kung bakit ang dami ng babash kaya Josh Pint, mga kaunggoy. Pinost ba niya? Hindi ko sure kung pinost niya eh. Okay. Okay, ito. Post ni Nico David. Ngayon, medyo naniniwala ako dito kay Nico David kasi ito kasing si Nico David, may mga connections siya sa mga various members ng Team Payaman at kay Kong TV. So, may iniwala ako sa mga iba niyang sinasabi, mga kaunggoy, okay?
Ito yung sinabi ni Nico David. Gandang hapon. Kahapon nakausap ko si Josh Pint, sana all. Nagkakwentuhan kami tungkol sa mga nangyayari sa kanya. Pinili kong i-end agad yung live stream kahapon kasi seryoso yung gusto niyang i-share. Oo, manggagatas ako pero I still value people's mental health. Kaya off-cam na lang kami nag-usap. Hindi ko pwedeng i-detalye lahat pero pinayagan niya akong ibahagi sa inyo ang pinaka-key takeaway ng usapan namin. Grateful si Josh sa nangyari sa kanya ng Team Payaman. Kung may second chance, why not? Choconut. Kahit sino naman sa atin, ma-honor na makatrabaho si Kong TV. Mismo, lahat tayo. Lahat tayo. Feeling ko walang content creator na hindi ma-honor na makatrabaho si Kong TV. Feeling ko lahat tayo gustong maging ka-close si Kong TV at yung Team Payaman. Gustong makatrabaho, gustong maka-partnership, gustong makasama, gustong maka-collab, gustong maka-affiliate sa Team Payaman at kay Kong TV. Lahat naman tayo. Walang content creators na ayaw yun, mga kaunggoy. Okay? So, talagang it's a huge honor and it's a absolute a dream come true kung mangyari yan, mga kaunggoy. Pero nung umalis siya, pinili niya yung mental health niya. Here we go again with the mental health. Okay, nagko-connect na talaga lahat ng dots. Feeling ko about to sa mental health niya, yung burnout, mga kaunggoy. Feeling ko burnout to. Pinili niya mental health niya above all else. Ang problema, minsan may practical side ang buhay na bumabalik. Nag-try siya mag-apply sa corporate, hindi siya natanggap sa isang interview niya 2024 to 2025. Sinabi ng interviewer na hindi siya nakakaabot sa final stages dahil sa alleged erratic behavior. Ang hinala ni Josh, baka nakita nung interviewer yung mga Reddit threads at comments tungkol sa kanya. Yun nga, putang ina eh. Ang daming mga ang daming mga siraulo talaga sa Reddit, mga kaunggoy, na panira talaga. No, panira talaga and hindi nila alam most of the time yung mga pinagsasabi niya at yung mga katarantaduhan ng mga pinagsasabi ng mga ibang tao. Hindi ko nila lahat ibang tao sa Reddit, mga kaunggoy. Ayon kay Josh, malaking factor dito yung tuloy-tuloy na pag-heckle sa kanya, lalo na sa Reddit at sa comment section ng social media dahil hindi niya naabot yung level of success ng ibang Team Payaman members. Josh will forever be grateful kay Kong, pero sana yung mga fans na toxic tumigil na. Stop hating on the guy. Alam naman niya kung ano yung sinayang niya, pero unfair din kung gagawin pa natin siya ng kwento dahil lang sa personal choices niya. Ayun lang. Kong TV, Josh Pint, DOG editor, mga kaunggoy. Mismo, putang inang yan. So what is the bottom line here? Medyo tama yung sinabi ko kanina about sa yung mga siraulong fans ng Team Payaman, sila yung gumagawa ng mga sila yung gumagawa ng mga imaginary beef, mga kaunggoy. Imaginary na away o beef, mga kaunggoy, no? Sila talaga ang panira sa marami. Yung mga toxic fans, pero hindi yung mga normal fans, mga kaunggoy. Yung mga toxic fans lang. Ngayon, why am I defending Josh Pint here? Dinedefend ko si Josh Pint because of this video, okay? So, teka, putang ina, walang audio. Okay. Nakuha ko to kay Josh Pint and shoutout sa kanya. Feeling ko nakita nyo to sa intro. Mano Jaire, shoutout sa'yo. Pakabait ka lagi and stay great, be great. Remember that we are called for greatness and 10,000 shoutout sa'yo para hati-hati kayo ng magtotropa. Alright. Ayun, mga kaunggoy. So, yun, it's a huge deal para sa akin, no? Na ma-acknowledge at ma-shoutout ng mga sikat ng mga Team Payaman members, mga kaunggoy. It's a huge honor and para sa akin, chine-cherish ko, mga kaunggoy. Okay, so shoutout sa Team Payaman and kay Josh Pint, mga kaunggoy. Lalo na dito sa video na sinend niya, mga kaunggoy. So, very solid to, mga kaunggoy. Okay, and nakasave pa rin to sa akin, mga kaunggoy. Hindi, ang dami kong backups nito. Marami akong backups sa mga videos na to. Actually, meron pa nga ito no? Meron pa, oh. Hindi lang si Josh Pint, ito. Teka, putang ina, walang audio. Ito. Manong Jaire, mabuhay ka manong, Yeah. naimbag nga adlaw, kada kayo ang amin apo.
Ilocano ka ba? Power sa'yo dyan. Hindi po ako Ilocano. I mean, Bisaya ako pero hindi ako Ilocano. Not sure, hindi ako nakakaintindi, pero ayun mga kaunggoy. Okay, so what is the bottom line here mga kaunggoy? Leave the man alone. Leave the man alone. Alright? He's trying to do better in life. Leave the man alone. Alright? Like, give him a chance to have a better life and to build a future for him, his family, and for his bloodline, mga kaunggoy. Alright? Anyway, what are your thoughts on all this? Like, ano masasabi niyo sa lahat ng to? And that's the bottom line because Manong Jaira said so. I gotta head out.